So, tuloy natin yung discussion natin sa kinematics of particles, no? Ito. So, how long, kung na-circle na yun, no? Will it take for a car to travel 5 meters? So, lilista mo lang yan, no? So, ito, under pa rin siya sa uniform accelerated linear motion. Sabihin, constant acceleration pa rin to, no? And so, sabihin, travel daw na 5 meter. Binigay na yung distance natin na 5 meter. If it's initial velocity, that's our VO or V initial, 2 meter per second. And its acceleration is, binigay na rin yung acceleration mo. Meaning forward direction. Okay? So basically, mag-semi-car tayo, no? Illustrate lang. Tama. Ayan. So, ayan, no? Travel siya forward. Yung distance traveled niya ay, sasabihin natin ito ay 5 meters. Okay? Ayan. Ayan. Ganyan lang yung illustration niya. Kaya ito lang is yung time it takes. Okay? Yung time it takes na makarating yung car dito, ano? O ayan yung idea niya, no? Time it takes na mag-travel siya ng 5 seconds. Okay? Given the acceleration and yung initial velocity niya. Okay? So, now, paano ito isa-solve, no? So, basically, kinematic equation, no? Usually, kapag may tatlo kang given, katulad na, diba, ilan yung given natin yan? Tatlo, di ba? Distance, initial velocity, and acceleration. Pwede ka mag-kinematic equation as long as tatlo yung given mo, no? Pero kung dalawa lang, hindi applicable yung kinematic equation natin, no? Kailangan tatlo talaga. It's either distance, initial velocity, halimbawa, we have your distance. Ito yung mga unknown kasi sa kinematic equation, no? Distance, initial velocity, final velocity, acceleration, and time. Kailangan ito kasi limang variable, kailangan na tatlo. Na tatlo dyan yung given. In this case, tatlo naman yung given, no? So, pwede, ma-solve natin yung required na time, no? So, anong gagawin natin kinematic equation dito? Okay. So, in this case, pwede mo natin gamitin ay, okay, yung second equation, no? Dapat nandito familiar ka lang talaga sa kinematic equation. Dapat tanda mo lang sila. Okay. Yan, di ba? Kasi ma-solve natin dito yung velocity, no? Final velocity niya. So, v squared is equal to, ano yung v initial natin? 2 squared, substitute mo lang. 2 squared plus 2 times 2 times s, that is 5 minus 0. No? Initial position niya naman at s equals 0 naman palagi, ano? Alright, bago ba naman siya mag-ano, accelerate. Yan, so para makuha yan, v is equal to, square root mo lang yan. 2 squared plus 2 times 2, that's 4 times 5. Ilan yan, no? Basically, input na natin yan sa calculus. Ayan, no? So, ilan yan? Square root ng 2 squared plus 20. Ayan, so ilan yan? 4.899. Ayan, velocity is equal to 4.899 meter per second. Yan. Okay, so balik tayo sa problem. Ano ba hinahanap sa problem? Hindi yung velocity, no? How long will it take the car to travel? How long? Ano ibig sabihin ng how long? Time yun, no? Diba? So now, nakuha mo na yung velocity, pwede natin gamitin yung pinakaunang kinematic equation, no? Plus 80 is equal to V. No, V is equal to V initial plus 80. Now, kung substitute mo lang, 4.899 is equal to initial velocity mo na 2 plus acceleration mo na 2t. Ano? So, t is equal to, so, type lang ulit natin sa calc yan. Ayan. So, that is 4.88899 2 plus 2t. Ayan. And then shift solve, no? And 1.44. So, 1.45 na round off na lang natin. 0.45 seconds. Ito na yung ating final answer. O, ganun na siya, no? Di ba? Kinematic equation, constant acceleration. Kailangan mo lang familiar ka lang sa kinematic equation. Ano yung mga unknown doon? Ano yung mga... Katulad, lilista mo lang naman yan. Kung ano yung unknown dyan. Diba? Ano yung hinahanap? Anong equation yung gagamitin mo? Depende naman kasi yun, di ba? Kasi meron na naman tatlo di ba? Diba? Unang equation, V is equal to VO plus AT. Di ba?
yan na naman yan, no? Ito yung pangalawang ginamit natin. 2A S minus SO. Okay, then pangatlo, hmm, yung pangatlo is S is equal to 1 half AT squared plus B initial T. So, depende na yun kung ano yung given, no? So, let's say given ka ng initial velocity and time tapos acceleration. Kaya pahanap yung S, di ito yung gagamitin mo. Diba? Given ka naman ng time, acceleration, initial velocity naman, pinapahanap yung velocity, di ito yung gagamitin mo. So, depende na yan sa kung ano yung kailangan i-solve, no? Kung ano yung gagamitin mo sa tatlong kinematic equation. Sa akin, importante lang nito is tanda mo sila, no? Okay, so, ganun na siya, no? So, yun lang. Thank you.